Ngayong 2024, iba't ibang mga usapin sa bansa ang ating nabigyan ng mukha at naibahagi ang istorya. Mga isyu na matagal na nating hinaharap, ngunit tila hindi nagbago at nananatiling problema ng marami sa atin. Gaya na lamang ng isyu ng child labor, mga musmus pa lang pero batak na ang pangangatawan. Ang mga batang tatawagin naming Robert at Andoy, 10 at 8 taong gulang pa lamang, pero batak na sa trabaho. Pagsisibak o pangunguha ng mga basura sa baybayin ng Manila Bay ang kanilang ginagawa. Saan ko kayo? Panagpin ko niyo, di ba? Wait lang! Madulas dito! Ganyan. Tatauba ko! Wala talaga ako kasama dito! Langoy lang ako. Timbulan ang tawag sa bangkang gagamitin ko. Styrofoam na kinabitan ng kawayan. Huwag niyang bumbuin. Nakuha rin daw sa dagat ang materyales nito. So, ang kinukuha nila dito, yung mga plastic na tinatawag nila sibak, yun yung plastic na medyo mas matigas kumpara doon sa mga ganitong uri ng plastic. Ito, hindi nila ito napakikinabangan. Kailangan yung mga medyo ganitong uri ng plastic. Ang sabi nila sa akin, ang 1 kilo daw ng ganitong uri ng plastic, pumapatak ng mga 8 pesos per kilo. At dahil medyo magaan lang ito, minsan kailangan nilang makakuha ng 1 buong sako ng puro ganito para lang makakita sila o kumita sila ng 8 pesos. Base sa datos ng World Bank noong 2021, kada taon aabot sa 2.7 million tons ng basurang plastic ang nagmumula sa Pilipinas. 20% nito napapadpad sa mga karagatan. Ayon sa isang pag-aaral ng Ocean Conservancy, ang Pilipinas ang pangatlong contributor sa plastic pollution sa buong mundo. Isang itinuturong dahilan ang sachet economy o ang paggamit ng single-use containers na mahirap o imposibleng ma-recycle. Problema rin daw ang pagmamanage ng plastic waste sa ating bansa. Dahilan kung bakit imbis na sa mga treatment at recycling facility na pupunta ang mga plastic, sa dagat ito naiipon. Of course, kailangan yung mga simple everyday practices na pagdadala and yung mga proper segregation and opting for reusables. Pero we have to understand na yung mga individual actions, yung mga ginagawa ng mga individual can only do so much. Plastic pollution is a systemic problem. Ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na ang Ecological Solid Waste Management Act. Dito sa batas na ito, inaatasan ang mga lokal na pamahalaan na pag-itingin ang pagpapatupad at ng mga kanilang mga ordinansa laban sa mga basura. Tay, may na. Kuya mo rin 25. Mama! Ano ba yung karaniwang kinakain nyo dito? Bigas. Tsaka, anong ulam? Ulo. Ulo. Toyo? Hindi, meron. Hindi pa nag-ato si Kevin ko kasi. Nakilala ko rin ang batang si Uno, di niya tunay na pangalan. Naabutan ko siyang nagbabaklas ng pako sa gitna ng init ng araw. Magkakapatid ka. Ayun nga, Jun. Doon. Basta na may ganito. Anong ginagawa mo dun sa pako? Nakuha, tapos pagkatapos binutin ka na. Saan ka kumukuha ng pako? Doon sa dulo. Anong meron dun sa dulo? Uling. Minadami ng pako.
Ano naman ang binibili mo doon sa ano? Doon sa... Kanin. Bakit kayo bumibili ng kanin? Wala, gutom eh. Wala bang bigas sila mama, papa? Gutom araw-araw. Kung nag-aaral daw si Uno ngayon, grade 4 na sana siya. Ano, gusto mo ba mag-aral? Bakit gusto mo mag-aral? Para matuto rin ako. Pagkasa. May tinidor pa. 20, 30. Gawin ko na lang 33 kaya wala naman si Mitas ni Tabos. Umabot ng 60 pesos ang kinita ni Uno. Sapat lang para makabili ng bigas. Pero hindi pa tapos ang trabaho ni Uno. Dahil isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente rito, pagbabalat ng bawang. Gaano karaming bawang yung binabalatan ninyo? Sako. Hala! Kaya mo yun? Isang buong sako? Puro bawang? Babalatan mo lahat? Kasama ako. Magkano yun? 100. Isang sako, 100. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2022, tinatayang nasa 1 milyon ang mga batang edad 5 hanggang 17 na nagtatrabaho. Ang kadalasang dahilan ng kanilang pagtatrabaho, napipilitan silang dumiskarte imbis na mag-aral. Ayon sa director ng Project Against Child Exploitation na Project ACE ng World Vision, isa sa mga dahilan kung bakit talamak ang child labor sa isang bansa, kahirapan. Alam mo, yung issue kasi nakabaon din sa kahirapan. Madami nang nagawa, malayo na ang narating, pero malayo pa rin yung lalakbayin. Kasi hanggat hindi natin maalis ang mga issue ng poverty, ang issue ng corruption, yung issue ng family values, so madami pa rin. Sagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga programa ang Department of Education o DepEd para makapag-aral ang mga out-of-school youth. Hindi na mahal ang magpaaral, lalo na sa ano pa lang, yung elementary, high school, or even college. Kasi meron ng mga programa ang gobyerno na kung saan pwede silang makapag-aral ng libre. Meron na tayong mga university, sa college, university school. Pwede silang mag-access. Ang kwento, ikabang, Batang. muntik ng Dapat mag-aral ka ulit. Gusto ko eh. Gusto mo? Ano ba gusto mo maging paglaki mo?